Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay meron ako ipapakita sa inyong pinakamahalagang uri ng punong kahoy. At ito ay kilala sa buong mundo at talagang karapat-dapat nyo itong itanim dahil endangered na ito. At ipapakita ko po sa inyo ang uri po ito ng puno na ito at halos naibigay ko na po ito sa inyo noon pa na video ko. Ito po ay pangalawang video ko naman po, kaya ay part 2. Ayan. Ito yung tinatawag po na agar wood o kaya lapnisan. Dito po sa bansang Pilipinas ay napakarami po ng mga lapnisan. Depende lamang po ito kung saang lugar mayroon. Hindi lahat po ng parte ng Pilipinas ay mayroon. At kalimitan po ay tumutubo lamang po ito sa mga malulusog na mga lupa o kaya matataba. May bulaklak ito pero wala pa itong bunga. Ipapakita ko sa inyo ang bunga nito sa susunod. Pero sa ngayon wala. Alam nyo ba ang agarwood o lapnisan na isa itong pinakamagandang puno sa buong mundo. Dahil dito nanggagaling yung mga pabango. Ayan, tsaka ginagamit na duoy kaya oud. At ito ay napakamahal sa merkado. Magtanim po tayo ng lapnisan para po dumami. Dahil kakaunti na lamang po ito. Pwede tayo magtanim sa bakuran, sa bukid o sa kapatagan. Bali dalawa po itong lapnisan. Medyo mapet na nga lang dahil hindi masyadong nadiligan. Ayan, medyo madilaw-dilaw. Kung inyong pagmasdan po ang kanyang mga dahon ay maliliit lamang. Yan, ayan o. Malit lamang po ang puno na ito ng lapnisan. Ayan. Pero pag tumatagal ay tumataba at tumalaki. Hindi nyo po ba alam na ang puno ng lapnisan po ay ito po yung kinukuhaan ng parte ng katawan ng lapnisan na ito ay nagiging kulay itim ang loob. Ibig sabihin nun, kapag may itim na ang loob nito ay ayun yung pinakalaman niya. O ayun ang totoo niyang laman dahil yun ay matanda na. Sa ngayon wala pa ito dahil bata pa. Umaabot ng ilang taon din to bago lumaki ang lapnisan. Pero kung malusog ang lupa na tinitirikan nito ay maaari itong maging madali ang paglaki. At syempre, para mas maganda, magtanim po tayo ng lapnisan, paramihin po natin. Ayan o. At hindi nyo po ba alam, ang lapnisan ay isa po ito sa nangunguna sa market. Dahil ito ay malaki ang value nito. Pero ingat po kayo dahil pinagbabawal din po ito ng DNR na magbenta ng mga lapnisan dahil ito ay may kaukulang parusa. Pero makipag-ugnayan din po kayo sa DNR para malaman nyo po kung ano po ang rules and regulation nila. Ito itulong ko lamang po at gabay sa inyo. Ayan. Nagbigay lang po ako sa inyo ng tip para alam nyo po ang inyong gagawin. Pero totoo po ito dahil kahit sa buong mundo po ay napakarami po ang nangangailangan nito. At isipin nyo po, ang nagkakaroon po ng mga lapnisan or agar wood po ay sa mga bansa na gaya ng Asia. At kapag sa Asia po ay meron pong Galapagos kung tawagin, Galapagos of Asia, kagaya po ng Sibuyan, Romblon, o kaya sa China meron pong Galapagos din sila. At sa ibang sulok pa ng Asia ay meron po yan mga agar wood. Meron din po sa Mindanao. So tandaan nyo po, ito po ay tip ko lang po sa inyo kasi nakakatulong din po ito kung gusto nyo po magtanim. Ay nagkakaroon po tayo ng idea na paramihin ito at pwede po tayo yumaman dito. Pero ingat lang po kayo sa pag-aalaga at tinuro ko po sa inyo kung anong dapat nyong gawin. Ayan. At ito po ang ating pong agar wood. Ay ang kanya po itong pinakakatas po ay kulay puti. Sa ngayon din natin to siya matutuklap dahil bata pa, baka mamatay. Pero puti talaga itong pinakadagta nito, kaya pinakakatas nito. Halos karamihan po itong tinatanim po dahil isa pong nakakatulong po ito sa ating tahanan. At pag sinisindihan po ito ang kanyang mga dahon, alam nyo po ba, ang nangyayari ay mabaho po ito ang dahon na parang goma.
At isipin ninyo, ito ay masakit sa ilong. Pero ang iba, ginagamit ito insect repellent, ang dahon ng agarwood. Kaya, sana panatilihin ninyong magtanim tayo nito at huwag ninyong papatayin o kaya alagaan yung mabuti dahil makakatulong ito sa atin. Dahil kahit marami po itong puno to ay dali po tayong umaman o umasenso. Pero sa tamang proseso ang ating gagawin para wala pa tayong labag sa batas o sa gobyerno, di ba? Kaya marami po ito sa mga kabundukan po, lalo po sa mga malamig na mga lugar. Titingnan nyo po maigi po ang dahon nito, baka meron na po sa inyong tahanan nito, ang agarwood. Dahil pambihira lang po itong tumubo sa ating bansa. Tandaan nyo, ayan. Malit lamang po yan, ang mga dahon. Kung inyong titingnan, akala nyo po ay kamag-anak siya ng Ficus elasticus or rubber tree. Yung rubber tree po, tawagin po sa Tagalog ay, sa amin ito ay Hiligaynon ay nunok. Pero sa English po ay Ficus elasticus or rubber tree. Halos magkahawig sila, kaso lang ito po ang ating pong lapnisan or agarwood ay tumutubo po ito sa lupa. Hindi kaya po ng Ficus elasticus, yung nunok ay tumutubo po yun sa kapwa niya puno. Ayan. So, pakatandaan nyo po ha. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay matutunan po kayo sa araw na ito ng aking pagbablog.